Japan B-League ang isa sa posibleng maging daan o pathway patungo sa NBA ng mga players dahil na rin sa mas pinatindi pa ng dalawang liga ang kanilang partnership at bumisita nga ang NBA Deputy Commissioner sa Japan na si Mark Tatum para mapanood ang finals ng liga ng Japan B1 B-League. Ang diretsong nakapasok sa NBA mula sa Japan B1 B-League ay itong si Yuki Kawamura, ang kakampi noon ni Kai Sotto sa team ng Yokohama B Corsairs na kung saan sumikat nga ang Kai Sotto Kawamura combo, isang point guard at center na nagkaroon ng magagandang plays sa opensa at depensa. Ipinakita rin ni Kai kung ano ang kayang gawin ng isang 7-3 para sa team ng Yokohama B Corsairs sa depensa. Nasa road to recovery na nga si Kai at malapit na itong makabalik sa hardcourt. Nasa normal na nga rin ang kilos o galawan niya gamit ang kanyang tuhod at dinadagdagan na lamang nila ang araw ng recovery para makasigurado na mas malakas matibay na nga ang tuhod ni Kai kapag nagsimula na itong magpainit o mag-ensayo para maging competition ready sa larong basketball. FIBA Asia Cup nandyan na nga halos mahigit sa isang buwan na lamang at magsisimula na ito. May tiwala pa rin tayo sa Gilas lineup ni Coach Tim at kinukuha nila ang tamang timpla o laro ng team na makapagbibigay ng panalo. Kaya naman nag-experiment si Coach Tim noong last window ng qualifiers at ngayong FIBA Asia Cup makikita natin ang bunga ng experiment na ito sa kanyang lineup na kung saan ginamit talaga niya si AG Edu sa sunod-sunod na laro ng Gilas para masanay at makasunod ito sa kanilang sistema. Isa sa magandang ginawa ng Gilas sa third window, ginamit nila ang oportunidad na ito para sa adjustment kahit talo pero meron ng competition experience si Edu sa Gilas na ang gamit ay taktika ni CTC. Sinubukan ni Coach Tim ang Gilas na walang Kai at sigurado nakitang-kita niya kung ano ang kailangan nilang i-improve para sa FIBA Asia Cup considering na hindi nga makakapaglaro itong si Kai. Panahon na walang Kai Sotto sa Gilas sa FIBA Asia Cup competition, ito ang mararanasan ng ating national basketball team pero kailangan pa rin na kayanin nilang manalo sa FIBA Asia Cup kahit na walang Kai at ito ang challenge sa kanila ngayon. Ang laro ni JB ay sa 3-point area, mid-range at paminsan-minsan drive patungo sa basket para sa mga inside plays at kailangan talaga na meron ngang mag-step up sa mga healthy bigs natin o players. Ngayon para sa mga inside plays nang sa ganon hindi gaanong nakatutok ang depensa dito kay JB. Narinig natin noon sa huddle ng New Zealand na si JB ang sentro ng kanilang depensa dahil siya naman talaga ang nakapagbibigay ng malakasang opensa pero kung magawa ng Gilas local players natin na makapagbigay nga rin ng impact sa opensa, malilito rin ang depensa ng ating kalaban. Hindi na lamang si JB ang kanilang priority sa depensa. Gilas practice games at ang unang update nga dito ay ang Macau Black Bears ang isa sa makakalaban ng Gilas. Sayang nga lang talaga at hindi natuloy ang kanilang practice game kontra sa team ng Japan at South Korea. Kaabang-abang pa naman, sana ang larong ito makikita natin kung kaya ba ng Gilas ang Japan at alam naman natin na lumakas ang team ng Japan. Sila ngayon ang isa sa posibleng maka-upset sa team ng Australia, lalong-lalo na kung yung team na ginamit nila sa Olympics ang kanilang gagamitin. Kapag nakumpirma na naglaro si Rui Hachimura at Yuki Kawamura, asahan na natin na magandang laban ang kanilang maipapakita sa FIBA Asia Cup laban sa mga malalakas na teams dito.